Namimiss mo na ba ang Pilipinas? Ang dati nitong kagandahan o ang kasalukuyang itsura? Makinig! Bahay Kubo, ang cooking show na may komentaryo. Bahay Kubo, bahala si Master Jojo sa pagluluto at komentaryo. Pero bahala na kayo sa sahog ninyo. Bahay Kubo, may mapupulot ka dito. Kasama ang komentaristang mahilig lang magluto, si Master Jojo. Makinig tuwing Miyerkules sa guerrillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate production. Wacky Leaks by veteran broadcaster Den Macaranas. Behind the news stories, personalities untold tale, explosive revelations. Wacky Leaks by veteran broadcaster Den Macaranas. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ito po ang Wacky Leaks. Mapapakinggan po ninyo sa guerrillapodcast.com.ph. Muli, ako po si Den Macaranas. At syempre, yung po mga hinihintay ninyong mga kwento, mga blind item, ay nako, dito lang ho ninyo yan mapapakinggan sa Wacky Leaks. Mga kwentong totoo. Pero syempre, kayo hong huhula kung sino. Ayan, yun ho ang inyong magiging participation dito. Para ho sa ating unang kwento sa araw na ito. Makalipas po ang ilang buwan ay naghiwalay na raw ng landas ang isang mambabata sa kanyang girlfriend na isang sexy actress. Sinabi ng aking cricket na hindi raw kinaya ni Sir ang pagka-bilmoko ng nasabing actress na ipinalit niya sa kanyang dating misis na isa ring artista. Nabisto rin pala ni Sir na bukod sa kanya ay meron pang ibang kadate ang actress na isang mayamang negosyante. Joseph, Hindi matanggap ng ating bida na nasalisihan siya ng isang Filipino-Chinese na negosyante dahil madalas niyang ipagmalaki sa mga kapwa mambabatas na loyal sa kanya ang actress. Ay, nako, yan loyalty na yan. Marami nang nasabit yan. Lalo na sa showbiz, ha? Sa totoo lang, ayon po sa aking cricket ay malaki naman ang kinikita ng sexy actress. Kahit wala siyang mga project dahil sa pandemic. Kumbaga, marami siyang sideline. Ano yan? Kilalang kilala ho siya. Sa pagkakaroon, siyempre, ng mayayamang mga boyfriend or sugar daddy. Dahil mga may edad sa kanya. Pero bukod dyan, isa rin ho siyang kilalang vlogger. Iyon. Nanonood ba kayo ng YouTube? Nandyan siya. Sinabi ng aking cricket na noon pa man ay hindi nagkulang ng paalala. Ang mga friends nito hong ating sinasabing mambabatas, ayon sa kanila ay mahirap i-maintain ang actress, pero sige lang. Hindi ko alam kung dahil talagang napaka-sexy o talagang na-in love itong si Sir. Hindi naman galing sa mayamang pamilya ang actress, pero nasanay po ito sa luho ng pamumuhay na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga mayayamang mga karelasyon. Ayun. Ayon po yan sa aking matabil na cricket. Dati na rin siyang na-chismis na umunoy naging flavor of the month ng isang matulis na broadcast executive. Naku, itong broadcast executive na to talagang mula pa nung araw hanggang ngayon napakatulis daw niya. Pero nakarma Naku, hindi ko nasasabihin kung sino yan. Ang bidang mambabata sa ating kwento ngayong araw na sinasabing iniwan ng kanyang sexing chiching ay si Congressman D. As in, naku, ayoko sabihin, Dakila, yun na lang. Yan. Ang actress naman na nang iwan sa kanya ay si Miss I. Naku, kilalang kilala yan ng mga mahilig manood sa YouTube. I as in Ilawan. Yan. Para naman sa ating ikalawang kwento, ito, talagang mainit ang usapin dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso dito sa Pilipinas. Patindi ang bangayan ng ilang mga kongresista dahil sa pondo na inilaan para sa infrastructure project sa kanilang mga distrito. Sa budget deliberation para sa 2021 budget ng Department of Public Works and Highways ay nakalkal ang 11 billion pesos na infra project na napunta sa Camarines Sur. Ito ay higit na mataas kumpara sa ilang mga distrito. 11 billion pesos, 11 billion piso po yan. Hindi nakapagpigil sa issue at kaagad po na dumipensa ang matabil na si Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villapuerte. Kilala ho yan, nakapanalig ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Ikinatwiran ni Villapuerte na para ho sa 5 distrito. Ayun, hati-hati raw. Yung pong 11 billion pesos ay hahatiin sa 5 distrito na Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. This podcast is possible by listeners like you. Thank you for your support.
Now back to the show. Nakakuha rin po ng pagkakataon si Villafuerte na akusahan si Congressman Arnolfo Teves Jr. ng Negros Oriental na umunay kabilang sa mga puwersang humaharang sa pagpapatibay ng higit sa 4 trillion project. Gusto raw ng mga grupong ito na idiskaril ang budget deliberation sa Kamara para siraan si Cayetano. Mababaw man pero malalim daw ang argumento ni Villafuerte. Sabi niya, mababaw dahil halata naman na malalakas lamang sa Kamara ang nakakakuha ng malaking budget. Malalim dahil syempre ay malaking halaga ng budget ang nakalaan po dyan. Ayun. Tulad ng dati ay pera ho at kapangyarihan ang ugat ng kanilang pag-aaway lalo't lumulutang ang mga balita na talagang hindi ho aalis sa pwesto. Ito hong si Alan Peter Cayetano. At yung nangyari nga kung napansin ho ninyo recently, di ba? Nung siya po ay nagsalita, ang sinabi niya siya ay magbibitiw. Pero kalaunan hindi naman ho irrevocable yung kanyang resignation. Hinarang sa makatuwid ng kanyang mga kaalyado. Ayun, nakita niyo naman yung nangyari. Nagbotohan pa sila. Yan ho yung sinasabing gustong bumaba kunwari pero sa totoo ayaw. Oo. Pigilin niyo ako. Parang ganun ho yung dating di ba? Doon ho sa mga nakapanood. Ngayon, sabi nga nung iba, given na magaling na House Speaker itong si Cayetano, pero meron ho siyang pangakong iniwan, di ba? Yung po yung term sharing. Pero mahirap din namang kilalanin yan dahil syempre, hindi ka naman po pwedeng iluklok sa pwesto nang hindi ka iboboto ng iyong mga kasamahang mga kongresista. Ang naging po na ho rito kay Marinduque Representative Lord Alan din siya, Lord Alan Velasco. Yung pagiging suplado nito at hindi makita hindi ho nagsalita sa ilang mga malalaking issue dyan sa Kamara. Kaya paano nga naman nila pagkakatiwalaan na ipagkaibigay sa kanya yung liderato ng Kamara kung ganun ang kanyang performance. Alam nyo, meron pa akong nasagap na balita na pinangakuan daw di umano ng tig 2 million pesos ang bawat pipirma dun ho sa manifesto na nagpapakita ng suporta kay Cayetano. Ayun daw hong 2 million pesos na yan ay ikakarga dun sa MOOE. Ano yung MOOE? Yan po yung maintenance and other operating expenses. Ayun, nasabid pa ako dahil pera pinag-uusapan kaya napapirma kahit yung ilang mga kalyado ni Velasco mula sa PDP laban. Hintayin natin kung ano mangyayari sa October 14 dahil yun po yung binabanggit na supposedly pagbaba niya sa pwesto daw. Pero ang nangyari ho sa Kamara recently nagkaroon ng botohan at hindi ho tinanggap ng mga mambabatas yung pagbaba sa pwesto ng kanilang leader na si Alan Peter Cayetano. Antabayanan po ang mga susunod na balita at syempre yan ho i-update namin kayo pati na ho sa ilang mga inside stories sa mga ilang mga issues na nakabalot sa mga balita dito ho sa ating bansa. Ayan. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok dito ho sa ilang minutong Wakileaks dito ho sa guerrillapodcast.com.ph. Kung meron ho kayong mga question, mga impormasyon, mga chika at anuman, den.macaranas@guerrillapodcast.com.ph. Iyan po ang aking email address. Hanggang sa muli, maraming salamat to. Ingat kayo Meron pa rin ho tayong banta ng pandemic. Yan pong COVID na yan hindi pa rin nawawala. Kaya panatilihin po natin yung safe distance. May distansya amigo. Sabi nga, at syempre wag ho natin kalimutan magsuot ng face mask, magsuot ho ng face shield sa mga matataong lugar para tilihing malinis ang ating pangangatawan at malakas ang ating resistensya. Ako po si Den Macaranas para sa Wakileaks. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.